Hallelujah. Magpunta sa pagbarog mga igsuon ug atong dunganon og basa ang Roma kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 8. Akong balikon, Romans chapter 12 verses 1 to 8. Busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahona. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna, aron masairan ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultian ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinuon, ligdunga ang inyong panghunahuna ug hukmi ang inyong kaugalingon, sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Daghang mga bahin ang atong lawas ug ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Kita usab, bisan daghan, usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo ug nalambigit kita sa usag-usa, ingon nga nagkalaing-laing bahin sa usa ka lawas. Busa, angay natong gamiton ang atong nagkalaing-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Ang muhatag, maghatag nga madagayaon gayon. Ang mangulo, kinahanglan magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaluoy, kinahanglan magbuhat nga malipayon. Amen. Praise God. Among biyahe makaigsunan, 34 hours tanan dala sa layover. Ang layover sa Dubai, ang nahulog og Mississippi ka oras sa eroplano. Tanan. Mao nang si Sir Mercy maglipong-lipong pa nya iyang gipaningkamutan nga makatulog siya pero baliman ang katulog. Imbes gabi matulog dire, magmata man noon may o gabi unya magduka og maadlaw. O nang sabta lang siguro siya og magduka-duka siya kay nag-adjust pa na siya. Pero kung ang imong tapad nagduka-duka, pangutan-ala nga layo mo di ay imong biyahe. Okay, pag abot nako diri mga kaigsunan, nandayan ko ni Brother Big nga, oh, daghan na kay kag in English. Ingon ko nga, aw naapoy mapudyot. Ingon ko nga, siya, unsa man, ingon ko nga, haya. Kay mao na dito ba kay igsunan, wag yung kasabot og kadakita na ay masugat, haya. Tama na ang haya. O na greeting sa iya o sa ila o how are you? So, haya. So, ignay mo tapad, haya. So, kumusta ka? Igsoon. Amen? Kinsay nagmainiton sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, so na ulian ang among kamingaw sa diha nga nakakita mi sa inyong maanyag na panagway. Praise God. So, dili na to dugayon makaigsunan, adto ta sa pagpamalandong sa pulong sa Dios ug ato ning giuluhan og living a transformed life from mercy to ministry. Magampo ta. Amahan nga balaan takos ka nga simbahon,
takos kang alagaron, takos kang halaran sa among kinabuhi kay ikaw ang Dios tag-iya sa among gininhawa. Asayod mi nga ikaw ang among magbubuhat o wala may mahimo kung wala ka sa among kinabuhi. Ikaw ang mapasidunggan sa among pagsimba karon. Salamat sa imong balaang espiritu nga mag-aabli sa among hunahuna o igdulungog aron among madumog masabtan ang imuhang tingog naagi sa imong alagad o sa giya sa imong balaang espiritu. Salig na mo ang among pamalandong karon pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So base sa ato ang gibasa makaigsunan, nasa Roma 12:1 hangtod sa 8. Okay. Ako din pasalamatan ang Ginoo sa mga nagkalain-laing putahe sa mga mensahero o mensahira nga gigamit sa Ginoo dinhi sa atong iglesia. Amen. Kinsa may na-bless sa nagkalain-laing linutuan sa espirituhanong pagkaon. Amen. So nadungog nato atong mga leaders sa atong distrito, sa atong seksyon og sa matag leader, matag usa nato nga gigamit sa Ginoo pagpaambit sa pulong sa Dios nining atong iglesia. Ato silang hatagan sa pasalamat sa Ginoo. Praise God. So living a transformed life from mercy to ministry. Because of God's abundant mercy, believers are called to live transformed lives, marked by surrender, renewal, unity, humility, and faithful service. This transformation is not only personal but also communal, leading us from receiving mercy to ministering in grace. So, tungod sa grasya sa Dios, ang mga magtotoo gitawag pag kinabuhi ingon nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi nga makita ang pagkamatinugyanon o mabag-uhon o may panaghiusa, mapainobsanon o matinud-anong pagpangalagad. Mao ni siya ang gitawag og transformation nga dili lang para sa kabag-uhan sa usa kundi kabag-uhan sa kadaghanan nga naghatod kanato gikan sa kaluoy sa Dios hangtod sa pagbaton og kaluoy usab nga atong ipaambit ngadto sa uban. So dunay pangutana nga how does God call and command believers to live transformed lives? So sa unsang paagi nga ang Dios nagtawag ug nagmando sa mga magtotoo pagkinabuhi o bag-ong kinabuhi. Si Apostol Paul gigamit sa Ginoo sa iyahang pagsulat niini ngadto sa mga magtotoo sa taga Roma. Doon natay 5 ka importante nga punto sa atong pagtuon karon. Ang una makita nato sa bersikulo 1. Ang unang punto nga God calls us to surrender our lives because of His mercy. Ang naimong tapad, surrender. Okay, so unsa man ang word nga surrender? Ang surrender, nag-ingon si Webster nga surrender means to yield and give up completely. So ang surrender mao ang kinatibuk-an nga pag surrender o pagsuko. Okay. Ang Roma 12:1 nag-ingon diha nga I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.
atong bantayan diha makaigsunan kanang word nga appeal o therefore. Unsa man ang appeal? Nag-appeal? So ang word nga appeal visits sa King James, sa Cebuano, hangyo. Sa Griego nga pinulungan, parakleo, means to call for. Paghangyo, pagtawag. So God calls us to completely give our lives to Him as our spiritual worship because of His great mercy. So ang word nga therefore sa Griego nga pinulungan on busa sa Cebuano, kinsa may nakasuway og himo og sulat. Ang pangutana, asa man na ibutang ang pulong nga busa? Sa introduction, sa body, or sa konklusyon? Sa konklusyon. Ta ato pa si Apostle Paul sa chapter 12, niingon siya busa. So dunay mga hinungdan nganong niingon siya og busa. Tungod kay duna pay mga gisulti niya sa previous chapters. So ang chapter 1 hangtod sa chapter 11, si Apostle Paul naghisgot diha bahin og sala, balaod, og kamatayon nga bayad sa atong mga sala. Dayon naghisgot siya og kaluwasan og kinabuhi tungod sa kaluoy sa Dios nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak og nagpaula sa iyang dugo aron kitang makasasala, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Maunang mingon dayon siya sa chapter 12 busa. So ang chapter 1 to chapter 11, mauna siya ang mga chapters in summary, in a capsule, unsay gibuhat sa Dios tungod sa iyang kaluoy nato. Nga kita giluwas o gibag-o. Ang chapter 12, mauna pod ni nga unsay atong responsibilidad ingon nga gikaloy-an sa Dios. Pila ka buok makaingon nga gikaloy-an ka sa Ginoo? Amen. Pila ka buok nagtinguha nga ang kaluoy sa Ginoo magpabilin kanunay sa atong pamilya, sa atong trabahoan, sa atong mga pangandoy sa kinabuhi. Tingna imong tapad, naginhawa pa kakaron tungod sa kaluoy sa Dios. Amen? Nabuhi ta tungod sa kaluoy sa Dios. Busa, okay, tingna imong tapad, busa. I-surrender imong kaugalingon ngadto sa Dios kay gikaloy-an ta. Atong hatagan na Ginoo sa masipang pasalamat. So present your bodies as living sacrifice. God desires a daily, ongoing surrender, not just a one-time commitment. In 1 Samuel 15:22, God made it clear that our total obedience from the heart through our living service is much more important than offering sacrifice. Kay mengon siya nga, to obey is better than sacrifice. Ang atong pagkamasinugtanon o tibuok pagpanugyan sa atong kinabuhi diha sa pagpangalagad, maoy gitinguha sa Dios samtang buhi pata. Amen? Present your bodies holy and acceptable to God. Itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot kaniya. So kanang imong pag-ari diri
mao na ang imong buhing halad. Kanang imong oras nga imong gigahin para sa Ginoo mao na ang imong buhi nga halad. Kanang imong kahago nga imong gigamit para sa Dios mao na ang imong buhi nga halad. Ayaw na pagpaabot nga wa na kay gininhawa ay pa ka mo pasidungog og muhalad sa Dios. Samtang buhi og naginhawa pa ta, karon ang panahon nga mao ang pagtugyan sa atong kinabuhi ngadto sa Dios tungod kay wala tay mahimo kung wala ang grasya ug kaluoy sa Dios. Hallelujah. Ang sunod mga kaigsunan, pangutana nga nabati ba nimo ang tawag sa Dios pagtugyan sa tibuok nimong kinabuhi? Imo bang kanus ama nimo nabati nga og naila nga kinahanglan nimo itugyan ang Ginoo sa tanang oras, tanang panahon sa atong kinabuhi? Kana bang kung hinay ang uyog, murag di pata kapanugyan, pero kung kusog na gani kayo ang linog, ay pata maingon nga, Lord, akong itugyan ang akong kinabuhi. Pero kung hinay ra ang bagyo, Lord, 50% lang sa ang akong itugyan o 75%. Pero makaigsunan sa diha nga si Apostol Paul, base sa giya sa Espiritu Santo nga kinahanglan tibuok natong itugyan ang atong kinabuhi. Dili lang halad kun dili ang atong obedience ngadto sa Dios. Atong hatagan ng Ginoo sa masipang pasalamat. Ang ikaduha mga kaigsunan, okay, atong dunganan sa pagbasa. Ready, go. Okay, ang Dios nagtawag nato, no? God calls us to shape our minds for spiritual transformation. God calls us to a renewed mind and transformed life that reflects His will. Ang word diha sa verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed. Ingnay mo tapad, be transformed. Ayaw pagpahiuyon sa paagi nining kalibutan na kundili bag-uha. Unsa may ipabag-o sa Ginoo? Ang atong huna-huna. Dito sa United Kingdom, ipasuway ko dito og drive mga kaigsunan. Nya wala sa ko gipadritso gyud sa highway. Gipractice usa ko diha sa plaza. Dapit sa kanang ilahang sports complex. So gatuyok-tuyok mi didto nya dili gyud nako malikayan makaigsunan, mosaka gyud ko sa gutter. O kapila gyud to makaigsunan ningon ang nagtudlo nako nga dili gyud pwede, sir. No, dili gyud pwede. Ngano man ang akong mindset naa diri sa Pilipinas. Unsa may mindset nako? Ang pag-drive dito sa ila naa sa wala. Ang akong hunahuna naa sa tuo ang pag diri, di ba? Right hand drive man ta. Pero ang driver naa diri sa wala. No? Naa sa tuo nga side. Dito wala. Motong pagsakay og over, nahibong ang driver nganong dito ko niable sa iyang pultahan. Ingon si Bispa, pa nganong diha man kaniagi, ulihan imong driver. Ang ako hunang-huna, Pilipinas gihapon ba? Kanang abi nimo ang lingkuranan sa pasahero, naa diri sa tuo, driver man day galing ko dito. So hangtod makaigsunan, desider gyud ko nga
di lang sa gyud ko mo drive hangtod dili nako 100% mausab ang akong hunahuna. Ngano man bangga gyud ko. Mausab na sa gingharian sa Dios. Dili lang sa United Kingdom. Kung naata sa Kingdom of God, bag-o na ang sistema, bag-o na ang pamaagi. Amen? Nabag-uhan sa ko dito, bisag sa pagpangumpra gani, kurtina kong bira-bira sa kanang cart bitaw, sa supermarket. Hibong ko nga madala man ang tanan, taas kayo. So, silang mercy na dito sulod, so bira-bira dyan ko, hindi man makuha yun. Yan na ay, ikuha na kaistanan, kalakaw anak, iobserbahan ako, sa man ito niya pagkuha na, dali ramang kaistanan, ikuha na mo kayo niya. Ako, bira na po kong kusab, siya nag-anak na pa doon dito. Sige ko, barog-barog ito. Nana po yung sa katiguang. Namutana na yun ko nga saan pagkuha siya na. You need a pound. Hiingnan ko niya, kinahanglan niya ko og 1 pound. Sa ato pa, piso na sa to pero 75 pesos man ang 1 pound. Hiingnan ko, you need a pound. Mautong kuot ko, usa ka pound, gibutang na ko. Mura ko, ay, ingon ani man dahil dire. So, nangumpra namin. Kumpra na mo dito. Sa man ilang tindira dire. Wala may tindira. Ikaw ra po di ay mo scan dito sa imong itimbang nimo imong kinumpra. Nya scan nimo, ikaw mo scan. Nya wala po'y kwarta. Kay card raman, no? Card nya tapos dili pod siya magpabayad kung wala pa nimo nahurot og karga ang imong nabutang dire. Nya di pug kakagawas kung walay resibo nga nigawas nga imong scanning dayon imong gawas. So mga kaigsunan, di gyud pwede dito nga maglipat-lipat magbinuang tungod kay daghan kayong kamera, no? Mga kaigsunan, kinahanglan nako bag-uhon ang akong huna-huna. Kita gitawag pag bag-o, pag-usab sa atong huna-huna tungod kay naata sa gingharian sa Dios. Amen? Ang word nga transform, tingnan mo tapad, transform. Unsa man ang transform, gitawag na siya mga kaigsunan og metamorpho sa Grigo nga pinulungan. That means to change. Transform means to change, pagbag-o. Diha gi hulagway ang gitawag og ang kana bitawng butterfly nga gikan sa egg, the beginning of life, dayon larva, caterpillar, maunang feeding and growth, dayon pupa, hidden transformation, hangtod nga mahimo siyang adult butterfly. Isa may ganahan ninyo mo hikap og ulod. Abay ganahan direk ulod, mo appreciate og ulod. Asa may ganahan nimo, ang butterfly o ang ulod? Kay nganong di man kaganahan sa ulod? Gilok daw niya katol. Diba? Katol. Pero sa diha nga ang ulod mahimo ng butterfly, mo appreciate dayon ka, wow. Pagkanindot sa butterfly, ang Kristohanong kinabuhi, proseso sa kabag-uhan. Amen? Nga ang beginning sa atong espirituhanong kabag-uhan nagsugod sa atong kaluwasan. Umani mo gidawat si Ginoong Hesus ingon nga imong personal ug bugtong maluluwas. Hangtod nga ikaw na nourish pinaagi sa Word of God, sa worship, sa prayer, dayon hinay-hinay ka nga, di ba ang pupa na siya sa ilawom, sa baga kayo nga panit, murag dili makita, no?
God's transformation time in our waiting and silent periods mahitabo. Then hangtod nga mahimo kang makasama sa butterfly, no, nga makita na ang beauty, ang freedom nga gawasno na siya, ready to reproduce. So the radiance of transformed believer lives to bless others, fulfills God's mission and glorify Him. Pangutan-a imong tapad, unsa may kabag-uhan sa imong kinabuhi na nakita sa imong silingan. Unsay kabag-uhan sa imong kinaiya, unsay kabag-uhan sa imong sinultihan, kaniadto og karon. Unsa may nakita sa imong schoolmates, sa imong kauban sa trabahoan, kauban sa pamilya, nga kabag-uhan sukad nga nahimo kang follower ni Jesus Christ. Doon na ba'y kabag-uhan mga kaigsunan? Amen. Mura maghinay. Amen? Praise God. So ang Dios magpanalangin, yan ang maong amen nato. Praise God. Ang ikatulo mga kaigsunan, atong dunganan sa pagbasa. Okay, unsa to? Ang Dios nagtawag kanato as one body with many parts. So, Roma 12, 4 ngadto sa 5, naghisgot diha mga kaigsunan, for us in one body we have many members. So we, though many, are one body in Christ. So though we are many, we belong to one body with many parts. Unsa kay mahitabo mga kaigsunan o daghang ulo sa atong lawas? Balihon. Usa ka mata, usa ka tiil, usa ka kamot, daghang ulo. Okay ra ba? Pero dunay daghang parte sa lawas na ay kamot, tiil, sa pay mga parte, daghang kayang parte sa lawas o nagkalain-lain ang iyahang function. Ang head mao si Jesus Christ, He governs and unites us. Ang pangutana, kinsa may magbuot sa imong tiil? Kinsa may magbuot sa kamot? No? Kita mga kaigsunan, nahiusa ta sa usa ka lawas, lain-lain ang parte, pero doon na tayo usa ka pangulo na maoy atong commander. Amen ba? So, importante sa lawas ang panaghiusa. We belong to one body with many parts. We have one head, mao si Jesus Christ. And we have one love that binds us together. We are connected. Konektado ta sa usag-usa. Pag balita na mo mga kaigsunan nga daghang nangamatay sa linog, ibati po na mo mga kaigsunan ang kaguol isag didto, no? Didto may sa gawas. Pagkadungog na mo nga naay nadatugan, naay nangapiang, nabalian, nga gipakita sa balita ang unsay sitwasyon sa naigo sa linog. Gibati sad na murag gikumot sa bangamong kasing-kasing og nabalaka og nahangawa sab mi ninyo diri og
wala ba'y na natagakan or nadatugan. Ngano man, nganong pation man ta ni anak mga kaigsunan tungod kay konektado ta sa usa ka gugma. Konektado ta sa usa ka lawas. Amen. Og I believe nga ang uban nato diri mga kaigsunan nag-contribute para sa atong mga igsuon dito sa North. Tungod kay kita pation nato ang usa ka lawas matod pa sa 1 Corinto Kapitulo 12, versikulo 26, na kung ang usa masakitan, ang tibuok lawas masakitan. Ug ang usa ka bahin malipay, ang tanan usab malipay. Diba kanang murag, kanang maukal ang imong kuko, kay nadakdakan, mahibuong ka nga ang imong ulo mo apil og sakit. Nga ang natangtang nga kuko, naaraman ta sa tiil. Pero nga naman nga mosakit man ang imong ulo tungod kay konektado ta sa usag-usa. Amen. Ang gugma ni Kristo Jesus mao ni naghiusa kanato. Nakadungog siguro mo ni kato ni Charlie Kirk nagipusil. Wala kay ko ato niya magsigi og tanaw sa iyang video, pero sa kadugayan makakita ko sa iyahang mga maisugon nga pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Hangtod nga daghan ang mga tao nga dasig, pero doon na po'y nangasuko. O human siya gipusil mga kaigsunan. Daghan kayo sa mga kanasuran nga may simpatiya sa iyang kamatayon. Dunay maingon nga ako dili ko magtotoo ni Kristo, pero human nako makita gipa-review ang kinabuhi ni Charlie Kirk, nituo ko sa Ginoo. Naingon ako dili ko dasig sa Ginoo, pero sa nakita nako sa kinabuhi ni Charlie Kirk, nadasig ko sa pag-alagad sa Ginoo. Ngano man, konektado ta. Ingnay mo tapad, konektado ta. No? Konektado ta diha sa Ginoo. Sa panahon ni Apostol Paul, ang mga magtotoo mga kaigsuonan divided tungod sa ilahang social status, sa ilahang lain-lain nga hutong sa kinabuhi. Naay kabos, naay dato, naay dato-dato, naay adunahan, naapoy datuonon. Hanawa na imong tapad, dato, datuon, datuonon. O dato-dato. Pero kung ikaw anak sa Ginoo, way duha-duha, dato gyud ka. Ingnay imong tapad, dato ka. Tungod ni Kristo Jesus. Amen. Atong hatagan ang Ginoo sa masipag pasalamat. So sa lawas ni Kristo, no? Dunay mga differences. O kining differences mao ni usahay mo divide nato. Because we have different taste, culture, preferences, upbringings, generations and experiences. We have different gifts, different callings, o unsa pa mga kaigsunan nga makapabulag nato, pero sa tinud-anay usara ta sa lawas ni Kristo. Pangutan na imong tapad, unsa magkang parte sa lawas ni Kristo? Unsay imong parte sa lawas ni Kristo? Ilong, baba, tiil, kamot. Ingnay mo tapad, importante ka sa lawas ni Kristo. Amen? Importante ang matag-usa makaigsunan. So, Philippians chapter 2 verse 2, I urge you then to make me completely happy by having the same thoughts, sharing the same love, and being one in soul and mind. So,
we are one in soul and mind tungod sa gugma sa Dios. Ang 1 Corinthians 12:26 nag-ingon, when one suffers, all suffer. When one rejoices, all rejoice. The world sees Christ when believers love one another. So ang kalibutan makakita sa kahayag ni Ginoong Hesus sa diha nga kita di ay maghigugmaay sa usag-usa. Unsa may mahitabo kung maghigugmaay ta, ang kalibutan makakita sa kahayag ni Kristo. Pero kung pinaghutay ta, unsa may makita sa kalibutan? No? Dili na kahayag. Okay? So are you contributing to unity or division in the body of Christ? So how can you appreciate and support others' gifts more intentionally? Okay? So ang ikaupat mga kaigsunan, makita nato sa versikulo 3. Atong dunganan sa pagbasa. Ready, go. Okay, nag-ingon ang versikulo 3. Kay tungod sa grasya sa Dios, nagihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinoon, ligdunga ang inyong panghunahuna ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios. Do not think of yourself more highly than you ought. So, in a pride-driven culture sa Rome panahon ni Apostle Paul, humility was counter-cultural. So Paul redefines greatness through lowliness and service. Ang Dios, no, sa panahon ni Apostol Pablo, nauso sa ilahang kapanahonan sa Roma ang pag-indigay nga mas labaw siya. Pero kini i-counter ni Apostol Paul sa iyang letter sulat nga ang mga magtotoo kinahanglan dili mapagarbuhon kung dili magmapainobsanon sila. Serve with humility. Ingnay mo tapad, serve with humility. Tungod nga naman, tungod kay ang tanan nato nga nadawat kini gasa og tungod sa grasya sa Dios. Unsay naa nato kini tungod sa grasya, kaluoy og kaayo sa Dios. Sa Lucas 14:11 nag-ingon diha, for everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Itong pangutana makaigsunan, did Christ seek recognition when He came to earth? Pag-ari ni Jesus Christ, nangita ba siya nga mailhan siya, mailado siya sa diha nga moari sa kalibutan? Nag-seek ba siya og recognition? Bisan siya hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, pero mianhi siya sa ubos, mapaubsanon nga paagi. Ano man, wala siya mataw sa gani sa maternity hospital. Dito siya natao sa pasungan sa hayupan, no? So, bisan siya Ginoo sa mga Ginoo, no? Sa iyahang pag-ari, pagpangalagad. Ingon nga hari nangalagad siya, wala siya moanhi o uban ang harianon nga paagi. Kundili nangalagad siya, iyang hiramenta, langgana og tualya. Siya nga labaw, maoy ni hugas sa tiil sa iyang mga tinun-an.
Ako'y nabasa nga story mga kaigsunan. A church gave their pastor a medal for being the most humble pastor. So ang usa ka simbahan naghatag og usa ka medalya sa ilang pastor tungod kay ilang nakita ang ilang pastor nga pinaka mapaubsanon nga pastor sa ilahang simbahan. The next Sunday, they had to take away the medal because the pastor wore it. Ilang gikuha ang medal kay gisulob man sa pastor. So, unsa may punto ato mga kaigsunan? True humility isn't about being recognized, but it's about reflecting Jesus' attitude of service and obedience. The truly humble don't need medals. Their lives already shine with Christ's character. O nang nakuyawan ko makaigsunan paghatag ani kay basig inig kasunod Domingo uhaon na pud ni. Mao nang murag tugkan ko og hubag kon maingon nga mapainobsanon ra kay ka pastor. Unya muladok dayon kog lawom. So basig uhaan tag medal ani sunod Domingo. Mga kaigsunan, si Kristo Jesus hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Pero nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Amen? Pag-adto biya dito sa Yuki mga kaigsunan, na ako'y dala nga mga barong, na ako'y dalang Amerikana, para magamit nako. Actually dito mga kaigsunan, sa grasyas Ginoo, nakawali dahil ko dito kaupat. Pero usa ka invitation, wala nako dawat, tungod, wala nako makuha tungod kay doon na may biyahe. So nagdala ko Amerikana, dala ko barong Tagalog. Pero makaigsunan kay balo ka. Wala gid na ko magamit ang mga sanina nga akong gipandala kay ang tanan dito makaigsunan madato og mapobre, usaray saninaan magjakit. Tungod sa katugnaw. Ang akong gisulob 5 ka sapaw tungod kay wala pa nag-snow dito makaigsunan, pero tungod sa hangin, ang hangin mo ay makapabugnaw dito. No, ang hangin. So, ang ilang summer dito kay 18, di ba nung June? 18 degrees man. Mura nagbagyo dito sa tuwa. Summer na nila dito. So, mo nang pag-abot na mo dito makaigsunan, nangandam na midaan, ibali, nagsulob na mig sapaw. Pero pag-abot na mo dito, nagkurog paghihapon mi, di man dahil maong suota para dito. So, nawala na gamit ang akong ipangandam nga nindot unta nga sanina nga akong magamit. So, God calls us to serve with humility and respect. Nga sa atong pagpangalagad, ato kong hatagan o respetar o pagrespeto ang tanan matag-usa unsa man ang iyahang bahin sa iglesia. The last one, hingnay mo tapad, the last one. So atong dunganan sa pagbasa, ready, go. Okay? So ang Dios nagtawag nato to faithfully use our gifts for His glory. So, verse 6 to 8, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. So, ingnay mo tapad, ikaw gigasahan sa Dios. Ingnay mong kilid, ilha, unsay imong gasa. So, nakaila na ba kag unsay imong gasa? Doon ay usa ka preacher diri makaigsunan, nag-preach siya
kanang chapel pa nato sa una. Pag-preach niya about spiritual gifts, ngayon siya nga, doon ay mga daghang klase sa gifts. Spiritual gifts for edification, for maturity, to strengthen unity. Doon ay power gifts. Ang power gifts kanang signs and wonders, miracles, no? Na ay gifts to the church, fivefold ministry sa church, na ay pastor, teacher, apostles, evangelist, uban-uban sa evangelist pa. O na mga gifts, spiritual gifts para sa individual and sa corporate. Pagkahuman, mayngon siya nga, okay, tagaan mo na ko og pila ka gutlo. Paghuna-huna, unsa may imong gift, pangutana imong tapad. So, nahilom na. So, pagkahilom, nagtapad man mi ato ni Sister Mercy. So, si Sister Mercy ato, buntis pa siya sa ikaduha na mong anak, ni Miss Pajoy. So, gipangutana siya ni Ma'am Rachel, unsa imong gift? So, wa man sa katubag dayon, unsa iyang gift? So, siya nalay niingon, kay bawa na ko unsa imong gift. Niingon dahil si Mercy, unsa man, giingnan siya, pabuntis. Kaya dako mo sagtiyan. So, pangutan na, unsa may giingon sa imong tapad, unsa imong gift. Okay? Importante makaigsunan tungod kay ang matag usa kabahin sa lawas dunay function. Amen? Unsa may function sa imong ngipon? Unsa may function sa imong ilong, sa tiil, sa imong kamot? Kada usa nato gigasahan. So use your gifts with integrity, faith, and cheerfulness. Kung sa pagtudlo, kay nagingon si Apostle Paul sa versikulo 6, kung sa pagpropesya, no? The word prophecy means prophetia. It is foretelling the message of God for a predicted time in a particular situation and people. Gift of service, mao nang gitawag og diakonia, means to minister, and it is the work of service. The gift of teaching, didasko, it is instructing and imparting truths and doctrines. Kung ikaw nagtudlo, pagpanudlo, sumala sa sulti sa kamatuoran. Tungod kay mas dako og tulubagon ang nagtudlo, labi na kon ang iyang gitudlo misimang sa kamatuoran, unya daghan ang naimperno tungod sa sayop nga doktrina. So kung sa pag-gift of exhortation, it is gitawag paraklesis. It is directly inspiring and to encourage believers. So doon ay mga gasa na to sa paglig-on, sa pagdasig. Doon ay uban mga kaigsunan nga pagkakita pa lang sa naong, wala pa gani ni istorya, nadasig na. Diba? Sa smile pa lang gani, bisag dako kayong problema, ang usa ka igsuon sa smile pa lang nadasig na siya. Okay, tama imong tapad, babe? So, gift of exhortation, pag-lig-on sa pagdasig, pinaagi man sa panambag, uban pa. No? So, kanang pahiyom nimo makaigsunan, makadasig na. Ayaw na nang ngisi nga murag sa irong buang, kay lahi po na siya. Dili na makadasig, no? So, kanang pahiyom na anak sa Ginoo. The gift of giving, to share and impart, referred to as unreserved and single motive of generosity. Ang dunay gasa sa paghatag, pagtabang, gamitan na uban ang generous nga kasing-kasing. The gift of leadership,
having a standing to lead with eagerness and influence. The gift of mercy, to have pity and be compassionate as God defines. So ang gasa sa kaluoy, kanang dali ra kang matandog kung dunay naa sa balatian, naa sa kalisod, naa sa mga naipiktuhan sa unsa mang kalamidad, no? The gift of mercy. Ako makaigsunan, naagyo ko perme gift of mercy. Ano man, ang ngan sa kong asawa, mercy man. So we have been given different gifts, and our role is to faithfully and effectively use them to build up the church and to use them for the glory of God. Okay, atong basahon ang letter B. Ready, go. Okay, unsa may atong gamiton tungod kay parte man ta sa lawas o ang kada parte na ay function, na ay gasa, unsa man na kagamay kadako, gamito nato na para sa kaayuhan sa lawas, para sa paglig-on, to promote unity, and also to edify and mature the body of Christ, but also above all to glorify God. Atong basahon ang 1 Peter chapter 4, 10 to 11. Ready, go. Okay. Use your gifts to serve one another in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. So si Peter, mga kaigsunan, nag-ingon, no, when the church walks in unity, no, grows in strength and matures in faith, and the world sees Christ and God is glorified. So therefore, sa atong konklusyon, therefore, brothers and sisters, don't take God's mercy for granted. Instead, let it propel you to do ministry for His glory. Nga gikan ta gikaluyan from mercy to ministry. Gikan tang gikaluyan ug atong ipaambit sa uban ang kaluoy sa Dios nga atong nadawat tungod kay gibag-o na ka. Amen? So ang kabag-uhan proseso, pero dili gyud taman ra nato ang atong nadawat nga kaluoy o kaluwasan kung dili atong ipaambit sa uban. Mao nang mga lagad ta sa Dios o mga lagad po ta sa uban. Because of God's mercy, we are not only saved, but we are transformed. No? This transformation begins with surrender. Ang name tapad, surrender. No? Kining kabag-uhan, mahitabo sa diha nga atong itugyan atong kaugalingon. Atong ipabag-o ang atong huna-huna. Continuous renewing thinking of thrives in unity and humility, manifest in faithful grace-filled ministry for His glory. So God saved you and transformed you through His mercy to minister to a broken and hopeless lives. Pagbiyahe na mo mga kaigsunan, gikan mi sa Darlington, England, padung mi sa Scotland, Edinburgh. Mihapit mi sa usa ka lapad kayo nga patag na lugar. Diin adto ang mga tao nga dunay mga baligya sa ila naara sa sulod sa sakyanan og naay mga nganaani nga porma. Sa kilid-kilid naay mga room na tent. Nya lapad na siya kayo. Dayon adto ang mga baligya, nagkalain-laing matang sa baligya na ay mga cabinets, mga sinina, mga power tools, na ay klase-klase mga gamit sa balay, sa sakyanan. Dito og daghan kayong mga tao mga kaigsunan tungod kay sobra pa sa
mga katunga ang presyo bisag bag-o pa. Og dunay usa ka nahitabo makaigsunan, usa niadtong tuig 1920, dunay usa ka auction, pagsubasta nahitabo. Kini nga story gitawag kini og The Broken Violin and the Master's Touch. During an auction in 1920, an old scratch violin was brought out. Usa ka violin ang gi-auction. Daan kayo tan-aon, gas-gas o gubaon, may pagkaguba. The auctioneer started the bidding at a few dollars, but no one was interested. Wala gyud na nagpakabana o gibaliwala lang, gilabay-labayan lang ang maong violin mga kaigsunan tungod kay bati kay dagway, gas-gas na o medyo gubaon. Then an elderly man from the audience came forward, picked up the violin and began to play. The melody that filled the room was so beautiful, it brought people to tears. Nga pag tukar sa maong tigulang, nanapok ang katong nagtapok dito mga tao, misugod sa pagpatulo sa ilang luha, pagkadungog nila sa tingog nga gitukar, sa musika nga gitukar, pinagi sa violin, sa pinagi sa pagtukar sa tigulang. So, when he finished, the audience stand silence. Paghuman niya og tukar mga kaigsunan, hilom kayo ang palibot. Then, the auctioneer picked up the violin again and announced, "What am I bid for this violin now?" So, mao nang gikuha niya ang violin, nagmingon, "Pila naman karon ang inyong ihatag alang niining akong violin?" Pagkadungog sa mga tao, sa kanindot sa tingog sa violin, gas-gas, gubaog dagway. Pero gikan sa pinakaubos nga tanyag, nagsugod sa 100. Ug naa na po'y mingon nga ako 500. Naa na po'y nagingon nga ako 1,000 mga kaigsunan. Hangtod nagkataas ang presyo sa gubaon nga violin. Ang pangutana, unsa may nahitabo og nakapausab sa presyo? Ang nakapausab sa presyo mga kaigsunan, nag-agad sa kinsang kamot mitukar sa violin. Ang atong kinabuhi og mga gasa mahimong daw yano ra o gamay apan kung ihatag nato sa atong master nga mao ang Dios. Iyang ipadayag kanato ang katahom o gahom nga dili nato mahimo sa atong kaugalingong kahimuan. Mao na mga kaigsunan nga atong gamiton unsa man ang gasa nga gihatag sa Dios nato. Magamay man, madako man, unsa man na kayano, tungod kay sa diha nga imong ihatag sa atong master. Bisan simple, pero mahimo nang nindot para sa kaayuhan sa uban o sa kahimayaan sa Dios.
andam ba nimo pagamit imong kinabuhi sa Dios? Manindog ta mga igsoon. Ingnaing Dios, sulti ang Dios, Lord, unsa may naa nako, unsa may gasa nga imong gihatag nako. Yano man, simple man. Kining nabilin nga kinabuhi, nga gihatag, gininhawa nga gihatag sa Dios. Wala ta kay balo og asa tataman, nag-agad ta sa kaluoy sa Dios. Ihatag, i-surrender ang tanan nato adto sa Dios tungod kay wala tay mahimo kung wala siya sa atong kinabuhi. Gusto ba ikaw mausab og mabag-o? Gusto ba ikaw mahimaya ang Dios sa imong kinabuhi? Itugyan og i-surrender ang imong kinabuhi. Pakupti sa Dios ang imong kinabuhi og madawat nimo ang iyahang gahom, ang iyang kaluoy, gahom pinaagi sa balang espiritu na bubag-o sa imong kinabuhi. Ingna ang Dios, Lord, ni ako karon. Andam ko mo surrender sa akong kinabuhi, sa akong gininhawa, sa akong mga gasa, akong ipagamit nimo. Samtang ako may kinabuhi pa. Susiha Ginoo ng kinabuhi ko nga na kinahanglan. Yes, sa God. tandog mo. Susiha Ginoo among kaugalingon. Pughawa ang ako nahigatulog na pagigugma diha kani mo Ginoo. Yes, God. Tupti ako Ugakson mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa matag sa nagbawa ako, punon mo ani ako. sa di pa ta mapadayon sa chorus. Undunay usa diri nga wala pa nimo gitugyan ang kinabuhi sa Dios. Undunay usa diri nga wala pa nimo nadawat si Jesus Christ as Lord and Savior. Ayaw lang ana samtang may kinabuhi pa, samtang buhi pa. I-surrender imong kinabuhi adto sa Dios. Dawata si Ginoong Hesus nga imong manluluwas sa imong kinabuhi. O atong i-surrender ang atong kinabuhi ug tugutan ang Dios nga mao'y mukupot sa imong future, sa imong kaugmaon. Okay, sa katapusan awito nato ang iisa atong kamot agi pakigsulti sa Dios. Isipa nga imo ning pag-ampo ngadto sa Dios. Kupti ako Ugakson mo, panahon sa mga kalisdanan o Dios. ikaw Panahon sa kalamidad, unsa man ang moabot sa among kinabuhi. Ikaw ang among gisaligan sa among kinabuhi, sa among future, sa among mga pangandoy anaa lamang kanimo o Dios. punon mo ani ako. Punon mo, Punon mo ani sa katapusan, punon mo. punon mo Yes, Holy Spirit. ani Puna kami o Dios, hallelujah. Pakigsulti sa Dios, daiga ang Dios, simba ang Dios, hallelujah. O takos kang simbahon, puna kami o Dios.
Kuna kami balang Espiritu. Salamat sa imong gahom nga imong gihatag. Salamat nga ikaw ang Dios nga labing gamhanan, tinubdan sa kusog, tinubdan sa kaalam. Salamat nga ikaw ang Dios ang naghiusa kanamo, Lord God. Tungod sa imong kaluoy, tungod sa imong grasya, naginhawa pa kami karon busa Ginoo. Among itugyan, among isalig ang among ugma, ang among mga pangandoy, ang among pamilya, ang among mga trabaho, among mga negosyo, among pag-eskwela, among mga anak, among mga kaparyentihan. Ang Lord, gamita ang matag usa o Dios, pagkapuot sa uban nga nawad-an og paglaom. Gamita o Dios ang matag usa nga ilang ipagamit ang ilang mga hiyas. Unsa man na kagamay, pero importante diha kanimo. Tuguti o Dios nga ang imong gugma magabugkos ug maghiusa sa tanan. Ang imong grasya ug kaluoy mo dagaya pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus ug ang gahom sa balang Espiritu magahatag og kalinaw ug kalipay ug paghupay sa matag kasing-kasing. Imo ang tanang dungong himaya pinaagi sa gamhanang ngalan ni Ginoong Hesus. Ang tanan mo singgit og Amen. Hatagan nato ang Dios og masipang pasalamat. Praise God. Daghang salamat mga igsoon, ang Dios magpanalangin atong tanan. Manlingkod ta palihog. Amen. Sa itong pagtapos atong isa atong kamot. Lord, salamat Ginoo karong adlaw God nga imong gihatag, Lord. We thank you for your faithfulness. We thank you for your love. We thank you, Lord, sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi, O God. Salamat, Lord, sa mga pulong karong kabuntagon, Ginoo, nga nitusok sa among unahuna. Not just sa mga unahuna, Ginoo, ug sa among kasing-kasing, God. Lord, as we continue for the rest of today, Lord, we pray, Lord God, nga ikaw magabantay sa matag-usa, Ginoo, Lord. Ikaw magahatag og kalipay, God, sa matag-usa, Ginoo, Lord. O tagaay mig rason, Ginoo, God, nga mopadayon pa, Lord, sa pagpangalagad diha kanimo, God. Bless each and every one of us, Ginoo, karong kabuntagon, Ginoo, God, and we also pray, Lord God, nga ikaw magapadayon, Lord, sa pagbantay sa matag-usa, Ginoo. Ang gugma, samahan, ang grasya sa anak, ang pagigdayat sa balang Espiritu, manaan itong kanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Happy Sunday, everyone.